May kasalanang hindi napapatawad. Kaya lang, hindi mo naman basta magagawa yon kung hindi ka naman masamang tao eh. Ang mga kasalanang walang patawad, yung mga kasalanan laban sa Espiritu Santo. Sa 3:29 ng Marcos, pakinggan mo nakasulat. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Tingnan mo yan, no? Pagka namusong ka pala sa Espiritu, kasalanan na walang hanggan yun. Kaya merong kasalanang hindi napapatawad. Ang tawag sa Biblia ron, kasalanang ikamamatay. Basahin natin ang 5 ng unang Juan. Kung makita ng sinuman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Pagka ang kasalanan mo hindi ikamamatay, hindi naman mortal, pwede kang idalangin sa Diyos, patatawarin ka. Pero pagka ang kasalanan mo ikamamatay, ayaw na nga ipanalangin eh. Huwag mo nang ipanalangin dahil hindi ka papakinggan ng Diyos. Pag ang isang tao gumagawa ng kasalanang ikamamatay, yung mortal, pagka sinasadya niya, no, na alam niya ng mali, alam niya ng walang patawad, ginagawa niya pa, wala ng patawad yun, kapatid. Nasa Biblia yun. Ngayon, kailangan lang natin dito mas mahabang pag-aaral kasi hindi natin ito kakayaning maiisa-isa sa'yo, no? Papakita ko sa'yo, siguro sa Bible study, kung makikinig ka sa Biyernes, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon Bible study, ay talakayin ko ito. Hindi kasi matatapos ito sa konting panahon na natitira. Ang sinasagot ko lang muna, talagang sa Biblia, mayroong kasalanang hindi pinapatawad, hindi napapatawarin. Yun muna nasagot. Pero kung ay tatanong mo susunod, ano-anong kasalanan yun? Yan ang ating susunod na pag-aaral. Payag ka, kapatid na Ramil? Kasi wala na tayong oras ngayon. Opo. Sige, tuloy mo lang ang pagsubaybay mo at loloobin ng Diyos. O loloobin sa Biyernes, ano? Sa Biyernes magkaroon tayo ng Bible study. Kapatid na Daniel, salamat kapatid na Ramil.